Okay. 3, 2, 1. Ikaw yan. Oo nga pala. Nakikita tayo. Wala. This is how we do it. Guys. Okay, sige. Diba? Mukha kaming egot for first few seconds. Akala siguro ng mga nakikinig sa Spotify, wala siguro. Next episode, di pa, wag kayo umalis. Dito kami. Sabi ng script, remember your first day at work. The nerves, the outfit, the embarrassment. Amazingly, hindi script, hindi namin yung pinag-usapan. That is a fail. That was a fail. That was a fail indeed. Or yung first love na akala mo, yun na talaga. Spoiler, it wasn't. Ay, ako! Beast na yan. This morning, we are sharing our firsts, flops, and funny fails, and the lessons or memes we got from them. Diba? Yes. And we welcome you again to GM to You. On our track, it's 8:54 p.m. here in Los Angeles, California. And it's 11:54 a.m. here in Lower Antipolo. And we are your hosts. I'm Migs. And I'm Steven. And welcome back. GM2U. So, for this episode, I think nabanggit na natin kanina sa Nagawa na namin. Our topic for this episode is called Firsts and Fails. Yan. Yung mga yung mga moments na talagang epic fail. Yung mga hindi naman natin sinasadya pero nangyayari. Katulad ng intro namin. Sabi ni Steven, Migs, ikaw host ha. Sabi ko, okay. Yung first line siya. Sabi ko, tayo nata tayo. Ngayon ako. As someone who has encountered many fails in his life, who is considered as a failure by his parents, joke lang. Alam ko nanonood yung nanay ko joke lang. I would say, madami talaga, as human beings, we are meant to fail. You know? We are meant to fail. We are meant to experience life as it is. Kasi, kung hindi talaga siya, if we're not gonna experience life as is, paano tayo magiging tayo? Diba? Human beings are shaped by their own experiences. Kaya nga, diba, may mga taong gusto sa Pansit Canton, yung iba ayaw sa Pansit Canton, kasi yung experience nila with regards to it. Sabi sa aming script ngayon is share one unforgettable first. Could be a job, date, audition, or major milestone that left a mark. Ito, as everybody knows who watch this podcast, sobrang sablay ako sa pag-ibig. So, yung isang unforgettable first ko was my first date from a dating app. Yan! Sobrang epic fail niyan. Alam niyo kung bakit? Okay, sige, ganito. So, nag-match kami ni ate. Let's give her a name, Sharon. Si Sharon. Si ate Sharon. Si Sharon. So nag-match kami ni Sharon, not her real name, sa Tinder nung panahon, nung bago pa yung Tinder. Ganun na. Okay, ganun na ako katanda. Pasensya na. Pero, nag-match kami nun sa Tinder, nag-usap kami, and, we hit it off, talagang may vibe, so inaya ko siya makipag-date. So, on the same day nag-match kami, OJT pa ako nito, nag-OJT ako nito, tapos, habang break, nagme-message kami sa Tinder. Pumayag siya, date daw kami. Sabi ko, okay, sige.
So, nag-meet kami sa isang cafe sa Timog. Ito kami nag-meet. Usap-usap kami, ganyan. Sabi ko, okay, sige. Up to the point na pumasok na yung topic ng finances. Red flag number 1. Okay. So, finances. Sabi niya, kasi ako, I believe na, na at my age right now, mas okay maging entrepreneur. Maging open-minded. Sabi ko, obviously, ako, first time makipag-date from a dating app, excited ako, hindi ako nag-iisip. So, sabi ko, talaga, okay, that makes sense. Tapos sabi niya, ikaw ba, gusto mo ba maging employee? Kaso yung pagiging empleyado, fixed income ka, ganyan-ganyan. You know, I'm pretty sure alam niyo na kung saan papunta to, di ba? So, sigurado ka dating app yung pinuntahan mo. Yes, hindi dating chat app sa website ng ProLife UK. Tinder yun. Okay, sure ako doon. So, at one point of the night, sabi niya, uy, actually, kung gusto mo ba, yung friends ko nandito sa malapit lang, may event kasi, gusto mong, para makilala mo sila. Sabi ko, okay, sige. Kasi ako, iniisip ko, wow, we're moving to that level kagad na meet your friends. Sabi ko, okay, sige, no problem. As you guys know, you know where this is going. Alam niyo kung saan niya ako dinala. Sa isang networking recruitment scheme. Sinubukan pa akong bentahan ng 13-in-1 na kape. Which, may ganong kape? 13-in-1. 13-in-1! 13-in-1 yun. Di ko actually, look, sabi ko nga sa ibang friends ko, actually, parang gusto ko nga bumili. Hindi ako magme-member, bibili lang ako ng kape. Kasi sabi, nakakaputi, nakakapayat. Sabi ko, kompleto na. Again, di ako nag-iisip ng tama nito. Kasi again, first time makipag-date sa dating app. So ako, ecstatic, excited. Nung sinubukan na nila akong bentahan at i-recruit dun sa networking nila, sa pyramid scheme, dun na ako na bad trip. Sabi ko, akala ko ba date to? Tapos biglang ganun. Ang nakakainis pa dun, iniwan niya ako sa sa team lead niya. Tapos yung team lead, sinusubukan akong i-recruit at bentahan siya. Nakikipagdaldalan siya kung kanino man na ibang tao. So, nung sobrang na bad trip na ako, nag-walkout ako. Sabi ko, hindi naman to, akala ko ba date? Tapos sinabol niya ako. Sabi ko, uy, okay ka lang? Bakit? Ayaw mo ba? Sabi ko, obviously not. Date yung habol ko dito. Bakit mo ko dinala sa pyramid scheme? Sabi niya, akala ko kasi ganun yung dating. Sabi ko, hindi na ako na umimik, umalis na lang ako. Sobrang na bad trip ako. Kaya ever since noon talagang wary ako sa dating apps. Given, I'm still in dating apps, walang nagbago doon. Kasi ang hirap kumilala ng tao ngayon. So, you know, ever since nangyari yun, sobrang careful ako sa mga tao na nami-meet ko sa dating app. Kasi nga, you know, di mo alam eh. Di mo alam kung anong intention yan eh. Kaya yung mga, yung mga nagdi-dating app dyan, ingat kayo. Kasi, mali nyo, catfish, or scam, or, you know, or AI, or bot. Yun, uso na pala yung ngayon, mga fake profiles na AI lang pala. Uso pala yun ngayon. So sabi ko, ano ba naman to? So, yun ang aking unforgettable first. So, kaya sa lahat ng ating viewers and listeners, alam nyo na kung bakit napakamalas ko sa pag-ibig. Yun. Ikaw ba, Stephen? Meron ka bang Hindi, lumipat na po si Migs ng dating app from Tinder, nasa Grindr. No? No hate against my LGBTQ brothers and sisters, pero I don't swing that way. Kids, don't search it. Stay in your Sunday school. Stay in your Sunday school. Go. Hindi, sa akin naman, ang unforgettable first ko is, first day ko sa trabahong to. Hindi ko na mabilang kung pang ilang trabaho na to. Pero corporate siya. Birthday nung isang boss, na hindi ko naman direct boss. Pero dahil initiation, integration, ang sabi sa akin, ikaw bumili ng cake sa na doon daw yung tindahan ng cake na yun. Yung tindahan ng cake na yun, meron rin naman which is malapit doon sa opisina. Mas malapit. Sabi nung boss ko, hindi, kailangan
Di pumunta ako doon, ganyan. Tapos, pagbalik ko doon sa opisina, layo kasi muulan pa, ganyan. Sumakay ako doon sa elevator, may nakita ko yung kasamahan ko, sabi niya, saan ka galing? Sabi, ate, pinabili ako ng boss natin sa sa ewan ko ba? Pareho lang na maintindahan ng ano ba yan? Para saan ba yan? Meron daw isang boss, may birthday, may cake, may ganyan. Pagbaba namin ng 10th floor, upo ako sa desk ko, inabot ko na yung cake. Ito na yung my birthday, yay! Nag-surprise na sila, kata-kata sila. Abay, lumapit na lalaki na boss, yun yung kasabay namin sa elevator. Habang nagre-reklamo ko. May mga sinabi pa ako na, sino ba to? Napaka-pa-importante naman ito, ganyan. May sinabi ba siya sa'yo? Buti na lang wala. Ewan ko kung naka-buds siya. Pero, talagang para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi may sinabi pa ako ng arte-arte. May mga ganun pang words. Arte-arte, ganyan. Pwede naman, pareho naman yung lasa ng chocolate mo sa hindi ko maintindihan. Kaya, yun na lang. Cake lang yun. Cake. Chocolate mousse. Oh my God. Cake lang yun. Yung brand na may kulay pula. Okay. Noted. Pareho lang naman lasa nun. Kahit saan ka magpunta. Kahit sa Visayas ka pa bumili. Yun din lasa nun. Ay, ewan ko. Pero, yun yung nakakapangilabot na talagang tumaas yung balahibo ko. Sabi ko sa sarili ko, magre-resign na ako bukas. Sabi ko, napahiya ako. Napahiya ako. Mukhang tatanggalin na nila ako. pero, nung ako na may naging head ng isang organization, nangyari din sa akin yun. Doon ako, legitimately, meron akong reason kung bakit gusto ko doon bumili. It's because nagkaroon na ako ng bad experience sa, doon sa isang branch na malapit lang doon sa opisina. So, parang may, napasara sila ng, yung sa sanitation. Yeah. Hindi sila nakapasa. So, ibig sabihin madumi. Right. So, may nagganon din sa akin. Kasabay ko rin sa elevator. Sabi ko sa sarili ko, ganito pala feeling nung boss, nung isang boss namin, nung naggaganon ako. Initiation. Pero yun, so to anyone, lahat tayo nagkakaroon ng mga moments like this na sablay. Well, ganun talaga eh. Like, ngayon, we just look back at them and it becomes our favorite stories to tell. Sobrang favorite yung dating story ko na yan. Sobrang saya ko kikwento yan kasi lagi nakakatawa eh. Sobrang bad trip kasi. Isipin mo naman, date tapos bigla kang dinala sa networking. Open-minded ka ba? Pero hindi sa'yo. Pero meron sa kape na 13-in-1? Meron na ba yung octane tsaka methanol? Ano ba yun? Ano pang maisisiksik mo sa 3-in-1? 13-in-1 daw siya. Nakakaputi, nakakapayat, nakakakinis ng balat, whatever. Sabi ko, okay. Kape lang yun. Uminom naman akong kape. Why not? Hindi to isang episode ng GM2U kung hindi natin pag-uusapan ang pagkain. So, on this segment, what's on your plate? First bite fails. So, may mga naalala ba kayong mga pagkain yung sinubukan for the first time? Or maski sinubukan yung lutuin? Ako, aminin ko, ang dami kong sablay dyan. Parang, ano nga ba yun? Nakalimutan ko na kung saan specifically, pero meron kasing handa na hindi pa luto. Pero akala ko, luto na. So, dinakma ko lang, lagay sa bibig ko, kinain ko. Obviously, nung nakita ko nung nagluluto, napagalitan ako. Normal yun. Kasi, sabi nga ni Stephen, parte ako ng double T club. Tatanga-tanga. Ikaw ba, Stephen, meron ka bang mga
mga sablay. Oo. Itawa ko yun. Ito recent lang to, nung May lang. Okay. Kasi we stayed at the hotel sa Cubao. Breakfast nun eh. Sobrang gutom na ako kasi nga parang the previous night I stayed up late checking our metrics for our channel. So nung kinabukasan sabi ko, finally kakain na ako. Meron nga yung section ng bread doon. Okay. May section ng bread doon na freshly baked. Mind you. Pero from afar, you won't see, nakakalabas lang niya ng oven. So, malay mo ba kung mainit o ngayon, nung kumukuha ako ng Spanish bread, merong dumating na mga grupo ng Korean. Na, alam mo yung parang nakabihis sila na parang very swag, ganyan. Mga feeling ko mga dancer, ganyan. Pagkagat kong ganun, as in, nagutom na ako. Habang nakatayo doon sa station ng tinapay, kumakain ako ganun. Tapos yung pangatlong tinapay na kinagat ko, bagong bake pala. Ganun na. Tapos talagang pagkakagat ko, gano'n ko talaga sa plato ko. Tapos pagkagano'n ko, pagtingala akong gano'n, yung Koreano nakatingin sa akin parang, gano'n siya kasama kalasa. Hindi, feeling ko nga, sinabi ng Koreano sa isip niya, grabe, PG pala mga Pilipino. Ito ang catch. Nung pagbalik ko sa lamesa, sabi ng kapatid ko sa akin, uy, nandito si Xiumin. Nakita namin dumaan. It's a South Korean singer. Pop star. K-pop star. Sa isip-isip ko tuloy biglang, tuk. Si Xiumin nga ba yun? Nakatingin sa akin gano'n. Kasi parang exclusive lounge. Oo. Parang kinakabahan tayo ko. Kaya, let me speak in English for a while. Xiumin, hello. I'm the one who ate that Spanish bread and you were looking at me. I don't know if that was you or one of your backup dancers, but if that was you, keep it to yourself. Whatever happened. Oh my gosh. Hindi ko makakalimutan yun. That was such a fail. Even if hindi artista yun. Yeah. Makikita lang sa'yo kahit Pilipino lang eh. Nakakahiya yun. Kinagat mo malaki. Pak! Gano'n. Tapos naramdaman ko yung usok sa ngalangala ko. Gano'n. Gano'n ko talaga. Actually, mas nakakahiya ka kung Pilipino eh. Kasi pagtatawaran ka ng Pilipino Pilipino talaga, no? Kapag nakakatawa yung senaryo, talagang pagtatawanan. Hindi yung unang, hinala, okay lang ba siya? Hindi. Tatawa yan. Alam mo yun. Pero ito kasi, pagkakatingin ng Koreano, kung sino man yun eh, parang, aren't you supposed to be eating that? That's fair. I guess, meron akong example na I'm pretty sure lahat nakaka-relate. Alam mo yung sa siopaw, yung may papel sa ilalim. Yeah. Okay. Alam ko na kung ano mangyayari. Lahat tayo admittedly, nakakain na nung papel na yon. Dahil tayo ay rated PG. Patay gutom. Yes. Yung tipong wala na talaga iniisip. Kaya na, subo mo na, diretso na, wala na pakialam. Kasi gutom ka na, anong gagawin mo, di ba? Pero minsan niya, marirealize mo na, ay, may papel, pero nakagat mo na yung half, di ba? Pero malala niyan, minsan, me, myself, guilty. Nakain mo na yung buo, sasabihin sa'yo, tinanggal mo yung papel? Ha? May papel? May papel? Saan? We have GM to Me, where we get your questions in the evening and we answer them in the following morning. As like true procrastinators. Lagi kaming tamad dito eh. Lagi kaming tamad dito. Pasensya na po. This question comes from Carlo,
who's from Bacoor and he is 26. Bacolod. Bacoor tuloy. It's a Etibac. Bacolod. Sorry. Medyo tumatagilid na yung mata ko eh. Gutom na ako eh. Lumalabas yung pagka-PG eh. Anyway, sakto yung episodes natin puro fails, no? Okay. Anyway, going back to the question from Carlo. Sabi niya, "Hi, GM2U. I just started my first job. And honestly, I already made a few small mistakes. Sending the wrong file, forgetting to CC someone, that kind of thing. I know it happens, but I can't help but feel like I'm not cut out for this. I get in my head a lot. How do I bounce back from these little fails without letting them eat me up?" Unang-una, Carlo, yung mga ginagawa mo, normal yan. Ang sasabihin ko sa yung fail sa trabaho is yung chinek-in mo yung taong hindi naman dapat sa hotel na yun. Munti ka na akong matanggal sa trabaho nun. Wala eh, kasi first time ko eh. First time ko sa front desk nun. Tapos iniwan ako. So parang sabi ko, iniwan ka na naman? Parang, ganun na lang talaga lagi eh. Miguel equals Iwan, di ba? Anyway. Hindi naman sa iniwan, yung manager ko na sa likod. Pero alam ko naman yung gagawin. Pero nga kasi first time ko solo sa front desk, syempre kabado. Di ba? Yun yung problema eh. Kapag naano ka na ng kaba, yun yung problema doon. Kung ano-ano na yung gagawin mo. Carlo, okay lang yan. Yung mga sending the wrong file. As long as yung file hindi ka balastugan, okay lang yan. Kasi meron akong nabasa noon na ang sinend niya sa kanyang professor, instead of yung final paper niya, is isang erotica novel na gawa niya. Yun ang epic fail. Sabi niya, yung story niya na nabasa, yung story na yun na nabasa ko, hindi niya rin naman kasalanan kasi pagod na siya eh. You know? Kaso, final paper niya, ang sinend niya, kasi side job niya yun, writer siya ng erotica novel. Parang ghostwriter. Sinend niya yung file na yun. So, syempre, yung professor, nagtaka. Parang, can you see me in my office? So, di nagkita sila. Ito yung gumawa nung novel, sabi niya, pasensya na po, pagod na ako, ito lang yung way ko para kumita ng pera. Buti na lang yung professor, mabait. Okay lang yun. So, kung nasend mo man yung wrong file, Carlo, okay lang yan. Kasi wala nang magtatap dun sa sinend nung taong yun na erotica novel sa kanyang professor. Yeah. Number 2, sabi niya, forgetting to CC someone. Okay lang din yan. Kasi, in my experience, minsan, yung mga end of shift report na napaka-importante kasi yun yung only way for the next shift to know what happened in the previous shift. Yeah. Kapag yun hindi mo na-send, magkakagulo sila. So, yung forgetting to CC someone, okay lang yan. At least na-send mo pa rin. Yung hindi mo na-send, yan, problema yan. Kasi, paano nila ma-prove na pumasok ka nung araw na yun? Paano nila ma-prove kung ano yung ginawa mo ng araw na yun, di ba, kung wala? To recover from said mistakes, you have to own the mistake. Yeah. Di ba? Parang ako, yun nga, yung may na-check-in akong hindi pala dapat doon. I owned my mistakes. Sabi ko, sorry, pasensya na po, first time ko dito. Buti na lang, mabait yung guest. Tsaka yung favorite manager ko yung kasama ko. So, naayos naman. Pero yun nga, rule number 1 in hospitality, never ever check in someone without paying. Pero yun nga, you gotta own your mistake. Apologize with grace, like what I did. Na parang, sabi ko, pasensya na po. First time ko, I'm new. You gotta admit to those circumstances. Kasi nga, kahit balibalik ta rin mo yung mundo, bago ka, anong gagawin mo? Kahit napaka-confident, kahit napaka-perfect mong tao, kung first time mo yan, magkakamali ka pa rin. Okay naman, tama lahat na sinabi ni Mix. Yun lang. Yun yan. Okay, thank you, bye. Siguro, ang gusto ko lang i-emphasize, ayan, lagi sa Asian household, o lalo na sa Pilipinas, parang mortal sin, ayun na naman, mortal sin. Sinner talaga eh. Magkamali or mag-fail.
Yes, actually. Diba? Akala mo naman kay perfecto at kay kikinis ng mga tao na sa paligid mo na nagsasabi sa'yo na, nagkamali ka, kaya gaganon pa. Ka dyan. Right. Ginawang kabayo. Lahat naman nagkakamali. Yung pagkakamali na yun yung nagtatama. Right. Yun yung nagbibigay ng tama. Hindi tama na tama. Tama. Yung nagtatama. So, it's what corrects you. Right. Diba? Hindi mo alam kung ano yung dapat eh. Yeah. So, what do you expect of yourself? Right. To know it all already? Yeah. Diba? Hindi naman. So, it's really bound to failure. Is it? Paisip ako, is it? Kasi pag may mga nagkakamali na big time na mga tao, parang canceled agad eh. But, ewan ko. Siguro naman iba ang levels natin sa mga big time na tao. Siguro naman kasi pag big time ka na, alam mo naman na dapat kung anong dapat gawin. Right, exactly. As I was gonna say, yung mga mistakes kasi ng mga big time, hindi siya mistake eh. Mali talaga yung ginagawa nila. Katulad nung may nakita yung kaganon. Oo nga. The very recent. Exactly, the very recent. Yung sa Coldplay concert, di ba? So, hindi mo rin talaga ma-avoid eh. Magkakamali. We're human. We're not perfect. We make mistakes in relationships. Yung lalaki yun, pag yun na nagsabi na, I've heard from a Filipino podcast that they say, it's okay to have mistakes. Ay, murahin talaga ka namin dito. Murahin ka talaga. Tumigil ka. Hindi namin sinasabi na okay yung ginawa mo. Mali pa rin yung ginawa mo. Buisit ka. Pero, tao ka pa rin. Kaya mo pa rin magbago. Yun yung tama. Tsaka dapat, kapag nahuli ka na, nagkamali ka na, huwag ka na tumakas pa. Uli ka na eh. Wag na yung, hindi kasi ano lang to. Hindi, ganyan lang yan. Ay, naku. Walang mangyayari. Exactly. Parang si Derek Ramsey. Ano nangyari kay Derek Ramsey? Yung nahuli niya yung nagpipirata sa sinehan. Ano yung sinabi niya doon? Akala ko totoo nangyari. yung also yung pinakakawawa dun, yung kamatis na inapakan niya eh. And dyan po ang nagtatapos ang ating podcast episode. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal. Parang sulat eh. Anyway, that's it for our episode today. I'm Miguel. And I'm Stephen. And we'll see you again the next time. Bye-bye. Kailangan pala may signal ng pag-jut na ganun eh. Bye. Bye-bye.